Ito guys, yung itsura naman ng Opera House kapag sa ibang angulo. First time ko makakita ng leaf monkey Parang kapag ka nasa ocean, nagre-reflect na parang yun yung sky. Guys, feeling ko ngayon lang tayo gagastos ng mahal talaga. It's one of Australia's most famous surfing beaches. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po it's already 9:29 AM and ngayon ang itinerary natin is pupunta tayo sa Taronga Zoo and also sa Manly Beach. So yung dalawa na yung napupuntahan natin and kapag ka medyo maaga-aga tayo natapos, baka mayroon pa tayo idagdag sa bandang dulo. And ayan, ito po ang ating hotel. If ever, kung hindi nyo pa po napapanood yung first vlog natin dito sa Sydney o yung pag-arrive natin dito, ito po ay napakaganda kapag ka kunyari ang hinahanap nyo is hotel na may private room at private bathroom. Ito so far yung nakita ko na mura. And malapit siya sa Museum Station and also sa Central Station. Though, hindi siya yung tipong parang isang lakad lang ganyan, andyan na agad. Parang mga 5 minutes walk, okay? So, let's go na. Kumain tayo ngayon dito. Ito yung mismong hotel natin, Veryou Hotel and Suites. Tapos dito tayo kakain sa Basket Brothers. Alam nyo, aside from partner ng hotel natin, itong Basket Brothers, kapag ka kunyari ipapresent nyo dito kasi yung key card nyo, may 10% off discount kayo dito, nagre-research kasi ko talaga ng brunch spot dito sa Chinatown area. And sa Google Maps, papakita ko to. Wink! Isa ang Basket Brothers sa lumabas na may napakadaming magandang reviews. Kaya now, let's go. Tignan nyo, meron pa ditong please wait to be seated. Ayan, pool. Ito. Meron sila mga all-day menu. Ang ganda ng vibe. I like it. Like, literally. So, ito yung menu nila. And tinanong ko kung ano yung bestseller here. Ang sinabi is itong the world famous bacon and egg roll. $15 yon. Then, itong classic crushed avocado. Meron din silang mga burger. Yung beef burger dito, $17. Yan, may healthy bowls din. Veggie bowl is $21. Ayan, may mga espresso din. Oh, okay. Ice drinks. Parang gusto ko ice chai latte. Ano ba? Bili tayo. Guys, tiga nyo. Meron tayo dito chai latte. Ngayon lang tayo umorder ng kape-kapehan. Ayan, tiga nyo. Meron pang magandang puso dyan sa tuktok. This is new to us. Kasi hindi tayo pala ganito, alam nyo yan. One of the things is, gusto ko din kasi i-embrace yung culture nila here. And dito po kasi sa Australia is kapag ka kunyari umaga, super sikat talaga sa kanila yung mga brunch spots, mga breakfast spots tulad nito. And kaya nung una, nagre-research ako kung saan merong magandang ganito. Though dito sa Chinatown area, dito sa malapit sa Chinatown area, medyo limited yung brunch spot na makikita nyo. Pero ito yung pinaka the best, which is katabi pa ng ating hotel. Kaya we're so lucky. Kasi ang lucky natin sa mga hotel, no? Nung una, sa Melbourne, isang pinakakatabi naman natin doon is yung Betty's Burgers. Pero dito naman, ito namang Basket Brothers. And sa Circular Quay, mas madami pong brunch spot, lalo na sa The Rocks area. Yun, if ever kung gusto nyo maghanap, doon po malapit at marami. Ayan guys, dumating na yung ating food, crushed avocado. So meron ditong 2 poached egg. Then ayan, healthy-healthyhan po ang atake natin for today's video. Then chai latte. May discount natin yung nakuha. Pinarasent lang natin yung hotel key card natin. So in total, ang price po nyan is $23.75. Okay? So tara, kumain na tayo at makatim tayo ng authentic na food dito sa Australia. Authentic. Tikman natin ang avocado. Nahihiya ako kasi nakatabi ko. Sarap! Masarap! Hindi rin siya basta avocado, may lasa siya. May something na timpla nila. Sarap! Kaya pala bestseller. Hindi ako sanay kumain ng ganito. At least honest ako guys. That's a good thing, di ba? I can rate this 9 out of 10. Masarap na masarap siya. Guys, ang sarap talaga. Wait, sorry. Ulit yung sinabi ko na yun. Kasi, this kind of food is new to me. It's either salad lang ako kapag healthy o mga meat or bread. Hindi ko pa na-try merong mga avocado ganito, di ba? Napansin nyo naman sa mga previous vlog. Okay, ito naman. Sisirain ko na siya. Ano ba dapat iniinom? O sinisip na lang na ganyan? At least na-picturean ko na. Amoy chai talaga. Sarap naman. Ayun, sarap. Guys, ang sarap nitong chai latte. Orderin nyo pagka nagpunta kayo here. We're now walking from doon sa Basket Brothers or sa ating hotel area.
going sa Chinatown tram line. So, pupunta tayo ngayon sa Circular Quay area. Then, from there sa Circular Quay area, lilipat tayo sa, Circular Quay line na tram line, lilipat tayo sa Wharf number 4. Then, from Wharf number 4, meron siyang one stop going to sa Taronga Zoo. Okay? Then, later, explain ko na lang sa inyo kung ilang minuto. Titignan ko na muna doon sa mismong parang time nila. So, di ba guys, meron tayong card ng Opal dito sa phone. Parang gusto kong itry na ito yung itatap. Kung pwede ba yun, ito itatap. Parang merong mga ganun kasi, di ba? Check natin, malay natin mag-work, di ba? Dito parang masarap din mag-breakfast, oh. Anong name dito? The Naked Duck. Parang good din here. Try natin some other time. To be honest, hindi na talaga ako ma-breakfast na tao. Pero, tulad ng sinabi ko sa inyo, gusto kong itry dito. And kasi nga, sikat nga dito sa mga Australiano. At hindi lang sa kanila, kundi pati sa mga turista na magbe-breakfast. Dito. Tingnan natin kung pwedeng itap to ba. Yung gamit yung cellphone. Kapag hindi, mapapahiya ako dyan. Nakakahiya. Buti na lang walang tao. Di crowded ngayon. Try natin. Nakakahiya. Oh. Diba? Napahiya. Tawan-tawa ako. Napahiya tayo. Hindi siya gumana. Oh, try na natin siya. Okay. Oh, wag niyo akong pagtawanan. Gusto ko na talagang subukan. At least, tinry natin. Kesa naman hindi, di ba? Ganun yun. Tawa pa rin akong epic fail natin. We're here. Nakababa na tayo sa Circular Quay area. Punta na tayo sa Wharf number 4. So, yung Wharf, guys, going dun sa Taronga Zoo area, every 30 minutes, meron siya dito sa Wharf number 4. So, kunyari, kapag ka naiwan kayo ngayon, mag-wait lang kayo ng 30 minutes, meron na agad. And yung pinakabiyahe naman, it's around like 12 minutes, ganon. Yun yung sabi sa internet. Tapos dito sa Sydney, like lahat ng ferries na sasakyan nyo, you need to tap on and tap off kapag kasasakay at bababa kung saan kayo bababa. So tayo sa ating sitwasyon, magtatapon tayo here, then itatap off natin to sa Taronga Zoo area pagbaba natin doon. Dito naman, you can check naman here. So yung Taronga Zoo 10:50, aabot pa tayo sa Wharf 4. Let's go. So ayan, sa side A tayo. Taronga Zoo departs in 6 minutes. Tap, tap, tap. Yay! Tignan nyo naman, medyo... Actually, hindi medyo. Marami talagang tao. Okay na siguro kahit hindi tayo dun sa pinaka-deck area or yung parang makita natin yung view. Basta makasakay lang tayo. Kasi meron naman na tayong previous experience here sa Sydney na nandun tayo sa tuktok. Tingnan nyo yung screen dito, oh. Nakalagay dyan, F2, Taronga Zoo, Side A, traveling to Taronga Zoo. Ewan ko kung nakikita nyo, medyo madilim na kasi. Departs in 5 minutes. I think yun. Yun natin sasakyan natin kasi papalapit na siya here. Tapos, baka mamaya, if ever po, kung first time nyo lang din ito napanood, dito kasi sa Sydney, normal na public transportation system nila itong, mode of transportation nila itong mga ferries, okay? Kasi usually sa ibang mga pinupuntahan natin, parang mga tourist attraction lang, ganyan. Dito, normal talaga. Pag lipat-lipat ng mga places dito, talaga nag-ferry sila. Kaya luckily, pumunta tayo ng Taronga Zoo, mag-ferry. Magpupunta tayo ng Manly Beach, mag-ferry. Watson's Place, mag-ferry. Kaya lagi natin madadaanan yung Opera House for free, yung mismong view. Ngayon, hindi ko alam kung ano ba to, kung dumugan ba to na lahat tayo ay mag-uunahan sa upuan or what. Kasi wala tong seating arrangement, ha. Yung ticket tap-tap lang yun. Kaya natin nyo, meron mga ganyan here. Though, dito tayo sa taas. Ito, hindi na ako makipag-unahan sa taas. Kaya lang kasi syempre, para merong place. Nakakuha tayo na magandang side. Ayan guys, yung pinakapintuan sa Wharf 4. So if ever, dito kayo sa bandang gitna tumayo. Para kapag kunyari nagbukas, kayo agad yung una makakapasok. At makakapili kayo ng upuan like me. Yun yun. We're here. Also, para sa real-time timetable na mga biyahe dito, install nyo lang yung NSW application or kahit i-check nyo na lang sa website para kahit na paano kaya nyo tansyahin. Kasi yung 30 minutes na waiting time, madami pa kayong magagawa doon. So, para ma-maximize nyo yung time nyo, install nyo yung NSW application. Yung logo ilalagay ko dito or yung website. Okay? Puntahan nyo na lang. Tignan nyo guys! Dito kayo sa right side, okay? Kasi kapag sa right side kayo mo po, tama ang pwesto nyo para makita nyo sa background nyo or sa side nyo yung Sydney Opera House. I mean, hindi pa yan. Pero ayun na. That one. Sydney Opera House!
Ito guys, yung itsura naman ng Opera House kapag sa ibang angulo. O, diba? Parang hindi mo makikita na yun talaga siya. Kasi puro mga salamin naman. Ito guys, ito yung tinatawag na Pinchgut Island. So, Fort Denison area yung makikita nyo dyan. Ayan na. That one. So, 10:50 umalis doon. 11:08 tayo dumating here. Ganito yung itsura ng paglabas. So, medyo maraming tao po. Opo. Okay guys, time to top off our Opal card. Tingnan natin kung magkano. $5.13. Main zoo entry, lower zoo entry. So, ang pamasahe po from there sa Circular Quay going here sa Taronga Zoo ay... Wait, may pila pala. Hindi ako nakapila. $5.13. Meron ulit tayong babayaran dito. Para makapunta sa main zoo entrance is kailangan mag-bus. So, magbayad tayo. So, bus 238 siya. This one. Again, Opal card lang sagot. May option din na hindi kayo mag-bus ha. So, sa lower zoo entrance lang siya. Kaya lang kasi, ang thinking ko kapag ka main zoo is mas maganda talaga agad ang makikita. So, sa main zoo na lang tayo na entrance pumasok. Binaba na tayo guys ng bus dyan. So, ang binayaran natin is $0.24 from there sa Taronga Zoo drop-off ferry point. We're here! Taronga Zoological Park. 1916 siya nagbukas. Taronga Zoo's Historic Upper Entrance Restoration. Oh, unang-una agad, koala agad ang ating nakita. Bumungad ay koala. Bumili tayo ng tickets. Kasi hindi tayo bumili sa Klook. This time kasi, ang gusto ko, pagkukumparahin yung walk-in price saka yung Klook price. Para makita natin kung ano yung mas mura. Kung saan mas murang bumili. Para meron din kayong guide. Oh, 53.00. Pagka-adult. Pagka-child naman, 4 to 15 years old, 31. Kapag ka-child, tapos 4 years old below, free. Pag seniors, concessions, saka students, 41.00. Tapos may family prices, Pause nyo na lang guys para makita nyo ha. Depende kung ilang kayo sa pamilya nyo. Yan yung prices. Guys, tignan nyo, yung price dito sa Klook, yung adult is 1,474 lang. Wala pang Klook code yan. Tapos, ang price dito ng adult is 53.00. So, kinonvert ko kapag walk-in price, 1,960.41 pesos. Sa pesos yung babayaran. Pero, kapag ka sa Klook, 1,474. Sa Klook na lang tayo bumili kasi pwede namang today. Ayun o, 1,474. Okay, Klook na lang. Tignan nyo. So, after Klook code, meron pang nabawas na 44.2 pesos. So, 1,429.8 na lang, di ba? Para mas makatipid kayo, sa Klook na lang kayo bumili. Kasi super laki na natipid, like literally. Ito na yung ticket natin. We'll just let the staff or attendant scan it. Huwag din kayo mag-alala. Dito sa Taronga Zoo, meron ditong guest wifi. So, connect na lang kayo. Plus, para hindi kayo maligaw, kasi ito pong Taronga Zoo, one of the biggest zoos dito talaga sa Australia. Kumuha na lang kayo ng map. Pwedeng may QR code na i-scan, kaya lang, malakas makalobat yon. Kaya, yung mismong paper ang kinuha ko, physical copy. And scan natin. Here. Thank you so much. Thank you! Kung kayo po ay nag-iisip kung ano yung operating hours itong zoo na to, ilalagay ko dito sa screen. And 9:30 ata siya nag-o-open. Basta yung pinaka-sure dito sa screen, then 4:30 naman siya magko-close. Grabe, napakalawak! Plano ko pa naman mag-Manly Beach. Paano natin matutugunan yan? Bungad agad yung koalas. Tara, pasukin na muna natin siya. Alam mo, pang ilang koala ka na sa mga nakikita ko. Ang premium ha? Ang premium here. So, wala akong nakikitang koala. Ayan yung koala, ang cute. Talagang lagi silang ganun. Super bihira lang natin yan makikita na kumakain sila. Laging mga nakaakap lang sa kahoy. Hindi ganun kadami yung koala na nandito sa Taronga Zoo kumpara sa mga pinuntahan natin na pinakita ko sa inyo sa previous vlogs. It's very content. Tignan nyo, from here sa Taronga Zoo makikita yung ewan ko kung nakikita nyo, yung Sydney Opera House. Tarang! Oh, tignan nyo, may chimpanzee zone or area here, Parang first time ko man nakakita nito, meron nito sa Singapore Zoo. I forgot na. Ang cute ng bata, talaga naghahalumbitin siya. Tapos kilingin sila sa isa't isa, magkakasama lang sila dyan sa gitna. Tignan nyo, yung nanay, inaano yung anak. Oo, nagtatalunan sila. Ano yung ibig sabihin ng pagtatalunan nyo? Tumatalon kayo at nagtatalo pa kayo. Parang kilala ko siya. I am Dr. Jane Goodall. Di ba ikaw yung tao doon sa Insidious? Ito? Joke, hindi ikaw yan. Kamukha mo lang. Tingnan nyo, mga nagpapakitang gilas talaga sila. Oh, ayan Tingnan nyo, may layon, Nakikita nyo ba?
Ay, ang cute ng bata. Narinig niyo ba? Baby lion daw. Ay! Malayo sila eh. Saan natutulog? Kung makakita ng singer na lion. Gusto niya. Sabihin niya kung gusto niya. Papakita ka. Yung kumakanta siya, sabi niya, roar, roar, roar. I got the eye of the tiger. Bigyan ako ng dumadaan. Mas naman ba kuya kumanta dito? Katy Perry pala yung lion. Ay, guys, zebra naman to oh. Nakikita niyo ba? Talagang sa lahat ng mga napupuntahan natin na parang may zebra, parang ang panghe, no? Like literally. Hi, zebra! Alam niyo ba, mahilig ako sa color black and white. Then pagka-finition, kaya nagiging gray. I love it. Your color is so giving. While we're exploring, gusto ko lang din i-share at idagdag na kaalaman sa inyo na yung Taronga po, ibig sabihin niya ay beautiful view in Aboriginal language. So yung about sa Aboriginal, i-explain ko sa inyo later. Also guys, yung zoo na to nag-open to noong 1916, kaya more than 100 years old na siya. Ganun nakatagal. But talagang maganda pa din. Hindi siya yung parang pinabayaan. Hi! Hi! Ang cute. Malaya ka nakakapaglaro. Ano yung flute? Sige, sige. Dig it, dig it, dig it. Ay, may nahanap siyang ano. Uod. Galing. Okay, we did it. Naikot na natin guys sa African Savannah. Yung color orange pa lang yan. Ito pa, ang dami pa. Like literally ang haba pa ng ating lalakbayin. Guys, andito na ngayon tayo sa bear area. May black bear doon. I don't know, hindi siya nabibigyan ng justice kasi parang nagko-camouflage siya dito sa camera. Ayan, ayan, ayan. Lumabas siya, lumabas siya. Nakita nyo? Ayun o. Ayun siya. Ah! Ano naman to, tiger truck things? Ano yan? Wow, we're inside the airplane. Itong tiger natutulog siya, kaya lang ala tayong chance na makapag-encounter na napakalapit sa kanya. Parang hindi sa lang yung tiger nila here. Kasi ganyan, bibigyan ko kayo ng explanation. Kunyari ito tayo. Wala ditong animals. Yung animals, andun sa pinakasulok sa hindi na natin makikita. O kung din nandun sa ganon, gets nyo? Mga tiger, asan ba kayo? Lahat na ng site pinuntahan ko, yung tulog lang nakita ko. Ay, ang cute ng section na to, oh. Meron dito parang grocery. Your choices can save tigers. So ano yan? Check natin. Top to begin. Ha? Shop products? Ay, may mga ganyan. Ah, magbibili. Ah, ganon. Okay. Parang donate, ganun ba yan? Hindi ko alam eh. Send email. Ay, mga ganun. Oh my God, may manok dito. Alam mo ba, pinangsasabong ka lang sa Pilipinas? Ha? Uy! Dapat nasa cockpit ka daw. Sakto, taking the skies at 12 p.m. Sakto, free flights. Let's go! Bird show! Actually, sinadjust din to ni Ate Shara. Hello, Ate Shara. Asawa ni Kuya Dino. And hello din Ate Kit. Ewan ko kung panonoorin nyo to. Unfortunately, gusto ko sana makipagkita sa inyo, kaya lang tight talaga yung itinerary natin. Babalik ako dito. 10 years naman po ang multiple entry visa natin dito sa Australia. So sa mga iba pong mga nagme-message dyan na mga taga-Australia, sa susunod na punta po natin, promise pagbibigyan ko kayo. Ngayon kasi medyo tight talaga. Sunod-sunod talaga and parang siksik na siksik yung itinerary natin. Next time, dinner tayo, mag-brunch tayo, magpunta tayo sa suburbs, ganyan, okay? For now, hintayin na muna natin yung 12 p.m. para panoorin natin ang bird show! First time ko makakita ng leaf monkey, ah. Ayun na. Ewan ko nakikita nyo. Nakikita ba sa camera? Kasi merong net eh. We're here sa seals and penguins area. Alam niyo guys, gusto kong sabihin lang sa inyo. I know, baka sabihin nyo, ay ba nakailang bansa ka na napupuntahan pero ba't na-amaze ka pa? Na-amaze ako guys sa fact na ano, yung na meron talagang mga tao na yung hair nila color white yung tumutubo. Yung tipong hindi na nagpapa-bleach, ganun. May time kasi na gusto kong ganun yung buhok ko. Yung tipong parang mukhang Alaska yung buhok, yung blondie. Pero kasi hindi pwede kasi yung sa roots, ang tutubo doon black. Nakakatawa. Dito sa Australia, madami akong nakikita ganun. Like yung buhok nila natural na ganung color. Oh, paano ko kayo makikita? Wala man lang nagpapakita dito nakaangat. I think there, merong gumaganon eh. Doon may seal! Nakita nyo? Ay, lumubog.
Kung kailan ako nandito, saka siya lumulubog. Ayun, ayun. Yay! Ayan pa, meron pa dyang isa. Nakita niya. So, before we continue, gusto ko lang din sabihin sa inyo na dito po sa Taronga Zoo, meron ditong over 4,000 animals na nakastay, okay? Na dito ang home nila. Mga 350 species yung meron po dito. And also, divided po itong zoo into 3. So, yung 3 geographic regions dito is yung Wild Australia, African Savanna, and Rainforest Trail. Nabubulol ako. Totoo to? Totoo ba tong mga starfish na yun? Or parang hindi siya real? Are you real? Parang hindi. Asan yung mga penguins? Wala ko nakikita. Ayun. Ito. Ayan yung mga little penguins, oh. Naaalala nyo, nung nasa Phillip Islands tayo. Ina-explain ko sa inyo kung bakit ganyan. Kasi po yung puting nasa dibdib nila, parang kapag ka nasa ocean, nagre-reflect na parang yun yung sky. So, yung mga predators sa ilalim, hindi nila makikita yan. Tapos kapag ka naman yung predator sa taas, which is yung mga bird, yung nasa taas kasi nila color blue, nagko-camouflage naman sa mismong ocean. Kaya para naman siyang tubig lang gano'n. Kaya yun yung pang-protect nila sa sarili nila sa mga predators. Tapos kung naaalala nyo, sinabi ko din sa inyo before, na dito sa Australia, super strict ng importation laws, lalo na kapag ka mga animals. Pero dito sa Taronga Zoo, makakakita kayo dito ng lion, lion, tiger, zebra, ganyan. Parang wala naman siyang laman, guys. But ang ganda sa eyes. Like literally. Dahil lang tayo nasa ilalim ng dagat na nakatitig sa isang dagat din. So guys, if ever lang kung may nanonood po dyan ng dentista o DMD, ayan. Sa mga dentista po dyan, alam nyo, wow, nagpa-online consultation pala. So kasi, yung ipin ko, guys, alam nyo, mga doc, ba't mga guys ang tawag sa inyo, mga doc nga pala ina-address ko. So mga doc, yung ipin ko kasi, ano tawag doon, yung wisdom tooth ko, hindi kasi ako tinubuan ng wisdom tooth. So parang ngayon, parang meron siya dito. Parang feeling ko meron. So ang mangyayari, pag uwi ko sa Pilipinas, nagkapa-check up ako, sasabihin ko, Doc, bakit parang merong wisdom tooth na tumutubo sa akin? Pero yung tipong, parang may nararamdaman pa lang ako sa pinakagilid. Alam niyo yun? So, ang tanong, ang gusto ko po itanong sa inyo, kapag ka ba kunyari, may tumutubong ganyan, how long it will take? Like 2 months ba bago siya sumakit at kumirot? Or gaano katagal kasi may mga trip tayo. Tapos syempre o-operahan yan, di ba? Oh my God, o-operahan tayo. So yun lang naman yung gusto ko itanong mga doc. If ever po kami DMD po dyan or dentista, gaano po katagal bago talagang pinaka kumirot o tumubo yung wisdom tooth? At gaano din yung downtime pagka inoperahan naman yung wisdom tooth? Umaabot ba ng 1 month? Paano ko magsasalita ng, oh gosh, I'm back again with another vlog? That's the point. Iniisip ko pa rin yung pagbablog. Sabi talaga, tinanong ko na siya sa inyo kasi matagal pa bago ako umuwi sa Pilipinas, real time akong nag-a-upload, diba? So yun, iniisip ko tuloy siya. Matagal ko na siya iniisip, sinasabi ko, kala ko di na ako tutubuan ng wisdom tooth kasi may ganong instances. Ay nako, usapang wisdom tooth pala tong vlog na to, hindi pala Taronga Zoo, sorry na. Guys, suko na ako, magpapatuklaw na ako sa ahas. Nakatingin sila na uma-acting ako dito. Nakagat ako ng ahas. Tara guys, i-check natin tong red kangaroo. Wala akong makita red kangaroo sa area. Like literally. May nakikita ba kayo? Wala akong makita. Grabe, layo na nilakad ko para dito. Wala akong nakikita guys. Ewan ko kung bulag lang ba ako. Pero wala talaga akong nakikita. Okay, time for Tasmanian Devil. Guys, sabi itsura niya pero wala akong makita. Grabe na bang camouflage to ng mga ito. Uy, magpakita naman kayo sa akin. Ayun na guys. Makita ko na. Ayun o. Nagpakita naman siya. Diba? Welcome to the farm! Ano meron dito? Alpaca! Nakikita nyo? Hello, Mousy Mouse! Asan si Tom?
Hi mga Jerry's. Ang daming daka. Ito guys ay burrowing cockroach. Mga ipis. Guys, area ng wombat to pero parang mga nasa loob yung wombat. Wala akong makita eh. Hindi ko tuloy maipakita sa inyo. Parang nasa kaloob-looban siya. Ano to? Bird-eating spider? Ala akong makita ang spider. Asan ang mga gagamba? This one, giant rainforest snail. May snail ba? Ayun, may nakita akong snail. Nakikita nyo ba guys? Kasi mas maliwanag kapag sa camera. Maliit lang yung screen ng Osmapakot kaya di ko pa rin makita. Nice. Etching na. Okay, capybaras. Let's check. Saan yung capybaras here? Sa capybaras na, pero ba't dinala tayo dito sa mga yung mga playground? Ayan, may capybara doon, no? Isa. The world's largest rodent. Ikaw ba isang dagang malaki? Finally, naikot na natin guys. So ngayon, parang sa pinaka-final, ito na yung entrance sa kanina. Puntahan na lang natin muna yung kangaroo. Then after nun, let's exit na. Ayan. Hindi pa natin napupuntahan. Tapos sa tabi lang pala ng exit at entrance tong koalas, kangaroos, bilby. Dito pala guys, yung area na madaming koala. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina, taas ayun, 1, 2, 3. Diba, ang dami. Okay guys, exit na tayo. We're done. Thank you so much Taronga Zoo sa isang napakagandang experience. Grabe guys, ang tagal din natin siya in-explore ha. So, pumasok tayo ng around 11 o'clock. So, magtutu na. So, 11, 12, 1, 2. Dito may shop. Oh. Again, budulan section. May snake. How much is it? How much is the snake? Pagkano? 29.95. Ito medyo matabang snake. Natin ang pambansang pasalubong. Magnets. 9.95. And plushies. Zoo Friends plush. 10.95. May frog. Koala. Giraffe. Alam kangaroo? Oh my god. Ito may kangaroo. Pwede kayo mangolekta. $10.95 each. Ang social ng payong, iba'y hawakan, magkano yung ganyan? 44.95 ang mahal. Guys, nagulat ako talaga. Hindi ko na nakakita. Hindi ko na na-picturean, na-videohan. Pero ito, nagulat ako dito. Diyos ko, akala ko totoo. Talagang napa-atras ako. Like literally, promise. Alam ni Lord. So, bye-bye Taronga Zoo. Thank you for the wonderful exploration experience. So, hanapin natin yung bus stop papunta sa Taronga Zoo Ferry. Ayan. Check na natin. Excuse me, is this going to the wharf? No? Okay, hindi siya wharf. Ano pala yan yung bus? Bus 10 pala, hindi ko nabasa. So, bus number 10 guys. Ito ilalagay ko here. Going to City QVB, dun sa pinupuntahan natin. So, bus number 238, yung sa Taronga Zoo Wharf. Ito, hindi na naman to. Hindi yan. Basta maghintay tayo ng 238. Gusto ko din kasi mag-ferry ulit para, mas madali na kasi pupunta tayo Manly Beach eh. We're back here sa Taronga Zoo Wharf. Ayan. Let's stop na at wait sa next one. $8 na lang balance natin. Ayan, tingnan nyo, nakalagay dito sa screen, yung circular key departs 10 minutes. So, 10 minutes pa hintayin natin. Nakasakay na ulit tayo. Ang technique, umuna ka dun sa gitna na pintuan sa mga wharf. Okay? So, dito naman tayo ngayon sa left side. Kanina ka sa right side, kasi dun yung side ng Opera House. Tapos pagkapabalik naman, left side naman yung side ng Opera House. Diba? Mindset. Para may view. Sulitin ang pagfe-ferry. Tingnan nyo guys, real time. Ayan o. Yung Opera House. Actually, nagtataka ako, walang mga umupo dito sa atin, no? Kasi nung papunta tayo, punong-puno itong likod. Pero nung papalik, wala nang umupo. Siguro dahil nalalamigan na sila. Pero tayo kasi hindi tayo nalalamigan eh. Ito guys yung view kapag malapit na kayo sa Circular Quay Wharf. Ganda. Okay. Feeling ko nagsasawa na kayo sa lagi kong pinakikita yung Opera House. Kasi guys, yan yung icon dito. Sumakay kayo ng ferry ha, mura lang yung bayad. Actually, mas mura pa nga yung ferry kaysa sa mga pagkain dito. We're here!
Wharf number 4. Again guys ha, itatap out to. Tatap out kasi pagka hindi nyo nagawa yun, eh magkakaproblema kayo, okay? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa guys. Pumunta na tayo sa wharf naman para sa Manly Beach. We need to maximize our time. Lilipat tayo dito sa wharf number 3, 14:30. Yung biyahe makakaabot kaya tayo. Ayan, Manly Beach. Okay. Grabe, nakakatuwa. Sakto yung dating natin. Hindi tayo nakasayang ng oras. Maganda yung ano nila ha. Mas maganda yung itsura ng ferry papuntang Manly Beach. Nakakatuwa, yung pala ang best time. Toilet muna tayo. So here again, andito ulit tayo sa right side para may view ulit. And sinusulit natin, nasa labas tayo. So ulitin ko, kapag ka pupunta po ng Taronga Zoo, wharf number 4. Kapag ka pupunta naman ng Manly Beach, wharf number 3. Pupuntahan nyo, okay? Okay, way out na. And guys, ito lang nabasa ko here. And sabi din, no top off needed on this service. So pagka dito po kayo pupunta, no need to top off. Makikita nyo din naman kasi wala kayong makikitang machine na tatapag. So now, pumunta na tayo sa Manly Beach. Yun naman talaga yung pakay natin here. And also, meron akong nabalitaan na masarap dito na cookies. Sabi ko naman sa inyo before, yung cookies po non-negotiable sa atin yan. Talagang mahilig na mahilig tayo dyan. So, Butterboy, yung pangalan ng cookies shop na yan, cookie bar. Paglabas ng mismong Manly Wharf na yan, is dedire-diretsahin lang natin to. Tapos yun na yan. Manly Beach na yun. And madadaanan na natin yung cookie bar. The Corso. Oh my god, churros! Churros 1500 o 15 ang baso dyan. Guys, ang hilig ko sa churros talaga. Like literally. And also, I told myself, kapag pupunta tayo ng Spain someday, kasi yun ang merienda sa Spain snack yan sa Spain bibili talaga tayo niyan. Hindi naman siguro everyday kasi mamantika masyado. Siguro every 3 days or every other day. Wow, kala mo naman matagal sa Spain if ever. Oy, nagbibigay ng hint na naman si Ivan. Yes, opo, nagbibigay po ako ng hint. Actually, lately nga, katatapos ko lang yung stained bag ni Marvin. Sabi ko sa kanya, oh my god, I'll use this as a guide also. But maybe siguro mga 2026 pa yun. Kasi full pa yung schedule natin this year. Ay wow, fish and chips. 14.90, calamari box. $10. Baramundi and chips. 17.5. And burger and chips, $15. I'm just giving you an idea. Magkano ang mga pilihin here. Oh, nadaanan natin Cathedral ni St. Matthews. Ang daming tao dito sa Anita Gelato Kumala tayo sa mood mag-gelato guys. Nasa mood tayo ngayon mag-cookies. Chemist Warehouse guys. The vlog coming soon. Not yet now. Yochi. Nakita ko din yan online. Yogurt place. Uy, ang ganda aesthetic. Oh, this is the Butterboy. Okay, punta na tayo. Unahin natin siya. Wow, I like it so much. Like, literally, deserve natin maganito. Deserve na deserve. Oh, so card only lang sila. Guys, feeling ko ngayon lang tayo gagastos ng mahal talaga. Like, hindi magtitipid for the cookies. Ano? Ano kay bestseller nila? Tanong tayo ng top 3. Wow, tatlo agad bibilin. Ivan, 8.50 isa niyan ha. Ano akala mo dyan? Ano lang? 50? Ah, so freshly baked talaga ha. Kasi talagang inilalagay nila yung tika niya. Oh. Wow! Oh, mukhang masarap siya. Chocolate chip. And one chocolate chip. Nutella chocolate chip. And what's the other bestseller? Can you recommend? I could try chocolate pistachio. Okay, pistachio. Okay. Maybe can we exchange the Nutella chocolate chip to another one? Yeah, which one would you like instead? What do you think is the better? Okay, bueno. Bueno, okay, bueno. Bueno. Okay, thank you. Ayan, magkano? Oh my god, ayan na yung price. $25. Okay, tap natin. Paano ba itap? Ayan, dito. Hi! Butterboy! So, ayan guys. Grabe ha. Ang mahal nito. Ang mahal talaga niya. Hindi ko na tawag doon, sugar coat. Ito muna tayong pistachio. Oh my god, ang sarap. Guys, ang sarap. Guys, ang sarap. 10 out of 10 agad sa akin, hindi OA. Ang sarap. Kaya pero trending to. Pwede pa naman siguro bukas yung dalawa, no? Kasi hindi ko kayang kainin to lahat. Kaya lang ako bumili ng 3 kasi ang layo ng Manly Beach, ha? Ang sarap, guys. Like, literally promise. Gusto mo ba? Hindi pwede. Mahal to, no? Mahal to. Bigyan ko na lang kayo tinapay.
Tapos alam niyo hindi siya matigas na cookies. Yung tipong malambot siya, chewy siya ganun. Tapos medyo dewy or something yung loob. Alam niyo medyo mabasa-basa pa itsura. Though may time na yung parang crust niya, yung balat, yung paligid, medyo crunchy siya. Worth it yung paggastos natin ng ganito. Sasabihin na natin ng hudyat na talagang i-recommend natin siya sa inyo. So guys, this cookie sa Butterboy is Ivan DJ approved. Here, ito na, Manly Beach area. Okay guys, welcome to Manly Beach! To talk about this area, yung Manly Beach guys, one of Australia's most famous surfing beaches. Tingnan nyo, iso-zoom ko, may mga nagso-search. Tapos, yung name na Manly ay binigay yun ni Captain Arthur Phillip noong 1788. Kung saan yung word na Manly, natuwa kasi siya, kaya binigay niyang pangalan dito is Manly dahil sa super manly behavior ng mga Aboriginal people dito. Ever kung hindi nyo alam, yung Aboriginal guys, sila yung pinaniniwala ang first people dito sa Australia. Tapos, nagstay na sila sa Australia na pinaniniwalaan ng over 65,000 years. Ganun katagal. At kumbaga, hindi lang siya single group dito. Hundreds and thousands po yung groups niya dito sa Australia. Tapos, ang medyo sad dito noong 1788, di ba dumating na yung mga British dito. So, dineclare nila na itong mismong Australia is owned by no one. So, dinidisregard yung sovereignty ng mga Aboriginal people. Di ba? So, yun, mga British people ang may salarin doon. I mean, yung mga British noon hindi mga British ngayon naman. Siyempre, yung mga nagdidesisyon noon yun I'm not generalizing. Tapos dyan guys, during migration season, pasok tayo ngayon kasi May to November yon. Meron dyang mga spotting ng mga whales and even mga dolphins. To be honest, hindi ko kasi na-video ang mabuti. Pero nung nandun po tayo sa helicopter ride, dun sa Sydney, merong mga nakikitang whale. Whale dun sa side ng coast. Ganyan. Kaya lang hindi ko siya mabidyohan kasi hindi kayang makapag-zoom ng Osmo Pocket 3 na talagang todo-todong ganyan. So yun, pagka dito, kung mahilig kayo sa ganon, pwede kayo makakita, and also kung mahilig kayo mag-surfing, pwede kayo dito. Tapos ang dami ding mga ibon dito, oh. Uso yan sa sa Sydney lalo. Basta dito sa Australia in general, uso yan. Tapos alam niyo, dito sa Manly area, ito kasi Manly Beach. So entirely Manly. So dito sa Manly, ang famous po na ginagawa dito is aside from magpunta dito sa Manly Beach is yung maglakad from Manly Beach to Shelley Beach. Okay? So yun yung ginagawa natin ngayon. Maglalakad tayo bahagya papunta doon. Kasi itong day natin na to, hinati natin siya sa dalawa. Siyempre, Taronga sa morning, Manly area ngayong hapon. Then yung sinabi ko sa inyo kaninang Corso, yun yung isang hilera ng mga shop. Doon mamaya, doon din naman tayo dadaan, kaya may papakita ko ulit sa inyo. And to be honest, maganda dito kasi yung mga mismong beachfront na mga resto, pubs, mga ice cream bar, ganyan, is hindi ganoon kapuno. Hindi ganoon ka-crowded. Tapos medyo madaming aso din dito. Madaming mga naglalakad ng aso nila. Ayun, nakapakita ko sa inyo. Diba? Ang lakas ng wave. Nakakatuwa. And doon no, meron na mga naglalakad dun sa side na yon. Parang ganyan din actually dun sa Bondi. Meron mga ganyan. Pero sa susunod na araw pa natin pupuntahan yon. Grabe guys, ang layo na agad ang nalakad natin. Nandun tayo sa may mga watawat. Ito na tayo. So fast ha? So fast. Tignan nyo yung mga nagpo-photoshoot dito. Kung mahilig kayong mag-photoshoot, pwede ba? Baka bawal. Pwede. Pwede kayo dyan kung gusto nyo, matapang-tapang kayo guys. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina. Yung ganitong klaseng coastal walk guys, sa Bondi Beach talaga ito ginagawa. Pero ginagawa na rin natin siya dito sa Manly Beach, punta sa Shelley. Doon kasi Shelley doon pa. So we need to make it work. So, since tahimik naman dito at ala din naman tayo mapag-usapan pa, gusto ko lang mag-share sa inyo. Di ba naalala nyo nung nag-apply tayo ng visa? Like, na-issuehan sa atin 10 years. And by mistake ang nangyari sa atin doon kasi namali tayo ng pindot. So, panoorin nyo na lang yung Australian visa application natin. So, na-issuehan tayo ng 10 years, diba? Originally, dapat hindi naman ganun ang gagawin natin. Pero parang for me, parang naisip ko, okay, baka si Lord ganito na yung gusto niyang gawin. Kasi, guys, dapat yung biyahe natin sa August, New Zealand siya, then from New Zealand, which is gusto ko talagang libutin yung Fiji, Vanuatu, yan Samoa, yung mga yan sana ang gusto kong puntahan. Kaya lang, parang part of me sinabi kong ganyan, medyo mahal yung mga pamasahe, mahal lahat ng mga things, accommodation, ganyan. So sabi ko, okay, sige, makakapag-intay naman yan.
Then, sa susunod na lang natin gawin. Tapos kapag kasi kinocompute ko guys, yung magagastos doon sa pagpunta doon sa Oceania countries na yon is parang aabot din siya ng mga more than 150,000 pesos. So parang 150,000 pesos ang mapupuntahan natin. Auckland, mga ganyan. Though makakaulit tayo sa Auckland kasi yun yung parang parang layover, ganon. Tapos after nun, Fiji. Tapos from Fiji, may mga flight nakalimutan ko na kasi wala na siya sa pinaplano ko ngayon. So merong Fiji going to Vanuatu. Tapos Vanuatu going to Samoa ata. Ganyan, basta medyo magastos talaga guys. So sabi ko, okay, wag tayong magmadali. I-chill down muna natin yung mismong Oceania kasi dream ko talaga makompleto ang Oceania din. And baka ang mangyayari is since 10 years tayo ngayon, kaya na next year, kapag babalik tayo ng Sydney, nakahanap tayo ng seat sale, o pwedeng jump tayo from Sydney going to Fiji. Tapos kapag mura naman yun o may mga sale sa ticket, pwede tayong jump pa sa ibang country, di ba? So yun, parang magiging plano lang natin ngayon. Okay lang namang i-share ko siya sa inyo kasi hindi naman na matutuloy yung original plan ko. Kaya sinishare ko na din sa inyo. Kasi di ba gusto ko nga masikreto nga talaga akong tao. Gusto ko yung parang biglang idadrop ko na lang yung episode 1 na nandito tayo, ganyan. So yun, ganun na lang mangyayari. Sa mga susunod na taon na lang natin pupuntahan yun. Pero, ang pag-jump na natin from here sa Australia. Kasi yung original plan ko, from New Zealand magja-jump. Gets niyo yun? Yun lang. Thanks for listening to my TED Talk. And I promise naman na magkakaroon pa tayo ng more trips dito sa Oceania. Okay? Merong Fairy Bower Rock Pool. Saan yan? Pwedeng maligo dyan for free. If ever guys, kung meron kayong baon na damit, pwede kayong maligo dyan siguro, I think. And talagang rock pool siya kasi may mga butas dun, no? If ever, kapag kunyari, madedrain yung water, ganun. Para sa Bondi. Yan. This pool will be closed for cleaning. Ah, closed pala siya. Sorry, it's a prank. Tapos ito may shower yan. Ang cool. Ang cool. We're here. Welcome to Shelly Beach. Ay, nakakatuwa. Narating natin kayo sa Shelly Beach. So, ayun, dun tayo nang galing. Wait. Dun tayo nang galing sa Sidon. And we're here! Medyo ilang minuto din natin nilakad. Parang mga 20 minutes din. Mahaba-haba din. But it's okay. We have time. So ito, nakalagay dito. Manly Scenic Walkway, Shelly Beach. So, where are we? Hindi ko alam kung nasan tayo. Nasan ba tayo dito? Daming tusok. So, yan may nakalagay dito. Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. Ah, ito yun. Cabbage Tree Bay Aquatic Reserve. So, ito yun. No fishing, no taking, collecting, gathering of marine life. Tapos ito yung mga andito. Uy, may seahorse! Yan guys, yun lang na may makikita dito. Talaga nilakad lang natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Tapos may mga nagsiswimming doon, mga nag-snorkeling. Grabe, umuulan. Tignan nyo guys, nakapundo na yung ulan. Buti na lang patapos na tayo maglakad at pabalik na tayo dun sa CBD area. Tapos tignan nyo, lahat sila nagkukumpulan na dito. Ayan Plus ang productive pa natin. Nakagawa pa tayo ng thumbnail habang naglalakad. Di ba? Medyo konti lang yung tao dito sa The Corso area, Ano to? Wonderful Vietnamese. Actually, madami din tao guys dyan sa Norma Deli. Pero syempre, hindi naman natin kayang kainan lahat. Tapos ito yung cookies. Grabe, ayun yung mga cookies Sarap niyan. Oh my god. Palm size nga Kaya parang sulit lang din yung price. So we're back here sa Manly Wharf. Sa next biyahe. Yun na agad ang sakyan natin. Kasi dumidilim na rin. Dito sa Manly Wharf area, madaming kainan. Kumpara dyan sa Circular Quay na wharf kung saan na ito galing. May gelato Merong convenience store here. Tapos merong Guzman E. Gomez doon. Which is yun ang gusto kong kainan soon. Ano ito? Max Brenner. Hala, medyo matagal pa. 11 minutes pa yung next na Lagi nyo titignan to yung screen. Yung screen dyan, makikita nyo naman kung kailan yung next service. Tapos after nun, 26 minutes na. So sa 11 minutes tayo sumama. Here's sa Manly. Then, sasakay tayo dyan. Papunta dito sa Circular Quay. So, sa next vlog naman ang makikita nyo naman itong Watson's Bay. Sikat dyan guys is yung fish and chips. Noong nakapag fish and chips na tayo, pero syempre pupurgahin natin sarili natin doon. Yun yung pagkain dito Pupunta din tayo dito sa Luna Park. Darling Harbor, we went there. Pupunta din tayo dito. Northern Beaches, yan yung medyo hindi. Pero lahat yan mati-tick off natin except tong Northern Beaches. So, we're back here sa ating hotel and gabi na. Ngayon, magdi-dinner tayo at pupunta po tayo sa pub for the first time. Kasi, additional fun fact, dito po sa Australia, yung mga pub ay mayroong hotel sa dulo. Like, kunyari, kanina, nakita nyo previously, di ba may sinabi ko sa inyo, Chamberlain Hotel. So, may pub po yun sa
May pub po doon. So, ngayon, may pupuntahan tayo. Nag-research ako ng madaming reviews. I mean, may magandang reviews dito sa area natin. Yung Chamberlain, oo, nakita na natin doon. Pero may mas madaming reviews dito sa Harry Hotel. So, pub din siya. Ngayon, puntahan natin. At kumain tayo doon ng chicken schnitzel. Dito tayo, guys, sa Harry Hotel. Ayan. Diyan tayo kakain ngayon. Hindi tayo iinom na alak. Talaga may chicken schnitzel lang tayo. Guys, so umurong ako. Ang daming tao sa loob. Like, punong-puno yung pub. Like, literally punong-puno siya. Na social anxiety ako, guys. Yun kasi yung reason din kung ba't di ako nagpupunta sa pub. Napakadaming tao. Yung parang nahihiya ako kumilos, ganun. Pasensya na. Maghanap tayo ng pub na konti yung laman. Kasi alam nyo, hindi nyo natatanong. Ako kasi, mahihiyain ako pagka hindi ko talaga pakakilala yung tao, ganun. Mukha lang, guys, akong bubbly. Mukha lang akong parang extrovert talaga na todo. Pero kapag kunyari, like yung talagang first time na todo, tapos kung wala akong kakilala, talagang hindi ako din, guys, pala salita. Mukha lang talaga akong maingay, ganyan. Kasi nakikita nyo mga nakakasama ko, kahit paano may background na ako sa kanila, ganyan. I mean, may alam na akong background sa kanila, or nakasama ko na sila once, or kilala ko sila online. Pero dito kasi, totally wala, kaya nahihiya ako. Yun yung reason din kung ba't din ako nagpa-pub. Kung napapansin nyo. Yun po. Nasa social anxiety ako. Okay, guys. So, nakapasok ngayon tayo dito sa Chamberlain Hotel. So, ang daming tao, pero kinonquer ko talaga yung part ng social anxiety kung ganun. And, yun. At least ngayon, na-share ko na sa inyo, one of the reasons why hindi ako nagpa-pub, nahihiya talaga ako sa public. Mukha lang talagang hindi. Ganyan. Kasi parang yung nakikita niyo sa vlog is parang ganyan. Pero kakilala ko naman na kasi mga tao na nakakasama ko, kaya ganun. So yun, umorder po ako. Ilalagay ko yung order ko dito sa screen. So umorder ako ng boat noodles saka ng chicken schnitzel. So bumawas na siya sa atin kasi card yung gamit natin. So 1,400 plus. Kasi kapag ka dito, ganito. O-order kayo dyan sa QR code na yan, sa cellphone nyo, i-scan nyo, tapos babayaran nyo via credit card or debit card. So, ginamit ko yung GCash card, kaya ang bumawas sa atin, 1,441 pesos, parang ganon. Lalagay ko na lang dito sa screen yung mismong screenshot din. Ayan, guys. Yan ang total price, 38.44. Tapos back menu, papakita ko lang sa inyo yung mga menu here. So, madami po dito. Merong rump steak, chicken burger, chicken parmigiana ba yan? Yan. So, spaghetti. Ayan po yung mga prices. Ayan. Ito naman mga house specials. Kasi dito talaga sa area natin, puro mga parang Thai food talaga. Puro mga Thai food, di ba? Ayan. Spring rolls, chicken wings, 12.90. Pero di ba yung chicken wings na yan, $4.50 lang sa Woolworths, di ba? Ayan pa. Mga tom yum. Yan yung mga prices para makita nyo lang. Actually, gusto ko nga sana itong green curry eh. Pero ang pinili ko yung boat noodles. Gusto ko matry. Pad Thai, 19.90. Gusto ko samantalang sa Thailand, no? 50 baht lang yung ganyan natin. Fried rice, 20.90. Boat noodles, 17.90. Yan yung in-order ko, guys. Tom yum. Yan. So, papakita ko naman sa inyo yung mga drinks if ever. Para makita nyo naman. Ito naman yung mga drinks nila. Cocktails. Sige. Yan, mga $22 po yung mga cocktails nila. Ayan. Yan po. Dami nagre-request na to. Hello kay Miss Joanne. Yung The Grounds of Alexandria. Ano yung Alexandria? Tama. Alexandria talaga naka-schedule yan. Dapat nga doon tayo kakain yun. Kaya lang kasi gabi na eh. Sinadjust din po sa atin yun. Yung talaga ipupuntahan natin talaga. Promise. Ngayong araw dapat di tayo dito kakain. Kaya lang gabi na kasi eh. Malayo-layo siya ng slight. Grabe, isang pichel dito, $39. So. Ayan pa, mocktails. O diba, at least naipakita ko na sa inyo. Ngayon, let's wait na lang our order. Grabe, ang laki ng boat noodles, guys. Tingnan nyo, ang laki. Kala ko maliit lang.
Kasi binibili ko sa Manilang boat noodles, ang liit lang. Guys, so ito yung chicken schnitzel. I-take out ko na lang to. Breakfast ko na lang bukas. Ang dami! Ang dami, grabe. I-take out ko guys, ang dami. Kakainin ko yan bukas breakfast. So chicken schnitzel muna tayo. Okay, let's eat na. So basically, chicken siya guys na pinirito na parang fillet. Ganun. Yun lang. Ganun lang siya. May gravy. Guys, we're done eating. Tapos na tayo. And nasarapan ko so far yung chicken schnitzel. Hindi ko na na-videohan ng maayos. Ang ingay po dun talaga. Like, literally. Alam niyo naman, syempre, pub. May mga nagiinom man. And aside from that, yung mga tugtog, ang lakas-lakas. So, okay siya. 9 out of 10 sa akin. Doon sa Chamberlain Hotel, yung chicken schnitzel nila. Yung boat noodles nila, masarap din. 9 out of 10 din sa akin. Nakatikim na ako ng konti, pero may tinake out pa ako dito. And kakainin ko na lang siya bukas. Again, guys, thank you guys so much. Madami pa tayong vlog na lalabas patungkol sa Australia. Okay? Again, this is Ivan Digusan po. So, yun lang. Thanks!